It's 4 p.m. We're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Jovi Francisco. Some stories we're watching this Wednesday, May 29. Former Solicitor General Estelito Mendoza will represent Vice President Sara Duterte before the Supreme Court. That's for the three certiorari ba? Ronald, petitions against Duterte over the controversial 125 million peso confidential funds that her office received in 2022. Mendoza has handled several high-profile cases, including those of former President Gloria Arroyo, Senator Bong Revilla, and Presidential Chief Legal Advisor Juan Ponce Enrile. Earlier, Duterte dismissed as apprehension and speculation the petitions filed against her. In Negros Occidental, 60 members of PDP Laban have resigned. The party's president, Jose Alvarez, has yet to issue a statement on the said matter. In Cebu, Mandaue City Mayor Jonas Cortez also quit following Governor Gwen Garcia's resignation from the party. Former President Rodrigo Duterte is the chairman of PDP. President Bongbong Marcos says he remains open to back-channel talks with China. That's as long as it will help resolve the maritime conflict between the two nations. Marcos is currently in Brunei for a state visit. I've said it many times, you should try everything. You don't know what effort is going to be successful. As any point of contact that I can establish, I will use it. At every level, at the leaders level, at the ministerial, sub-ministerial, private. As long as it brings us progress in terms of resolving these, first of all, number one, to stop the aggressive actions such as water cannoning and lasers and barrier putting, etc. And secondly, allowing our fishermen to fish. Let's start with that. And if we can get to that, then we can move to the next step and to see if there is a way to resolve all these claims, and so that we can all go about our business in a peaceful way and continue to try and develop our countries. Yeah. There are always efforts. Marami tayong kakampi. Ganun lang kasimple. So, imbis na boses lamang ng Pilipinas, boses ng marami. And that's always important. Joining us today, Ana Marie Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, our resident political pundit. At ang alam natin, Ma'am Ami and Ronald, on the way to Singapore na si Pangulong Marcos. At doon sa press ko na yun, or yung parang opportunity for the media to talk to him doon sa Brunei before he left for Singapore. Marami na tanong na politika rin, hindi lang tungkol doon sa China. So alam ko na we will be I don't know kung nandito na yung ating tayong nagpadala ng correspondent doon, and let's go first to mobile journalist Julie Baiza, who is in Singapore waiting for the president's arrival, pero nag-cover siya kanina nung mga nangyari sa Brunei, meaning she monitored it, so we can ask her some questions about it. Julie, kamusta dyan? Good afternoon, Joby, Ami, Ronald. Kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap si Philippine Ambassador to Medardo Macaraiga, tungkol nga yan sa mga magiging activities ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. Kabilang sa mga nakalatag na aktibidad ng yung bilateral meeting kay Singapore President at kay bagong Prime Minister Lawrence Wong. Kasi ang sabi ni Ambassador kanina, hindi pa raw nagkikita ng personal ang Singaporean President at si Pangulong Marcos, kaya magandang pagkakataon ito. Prime Minister Wong, ganun din, kakaupo lang bilang bagong Prime Minister, kaya pagtibay ng pagbisita ng Pangulo dito, yung relasyon ng Singapore. Nangako na rin naman daw yung Singapore na walang masyadong pagiging paggalaw sa kanila o pagbabago sa foreign policy. Hindi rin daw kasi masyadong gagalaw yung gabinete ng liderato, kaya inaasahan
Tapos naman yung magiging relasyon pa rin ng Pilipinas at Singapore. Hindi na rin kinuha na rin natin yung pagkakataon para maitanong yung situation dito na merong around 200,000 na OFW Pinoy na nagtatrabaho dito. Ang ni Ambassador, wala pa rin naman daw pagbabala daw pagtaas ng bagamat tumataas yung kaso ng cases, ganun pa rin naman daw yung hospitalization rate. Hindi rin daw nagpapatupad ng testing at pati yung pagsusuot ng mask, hindi rin na optional lang din siya. Kaya pagdating nga natin sa airport, nakita natin na kung sino lang yung mga may gustong magsuot, sila lang yung mga nakikita nating nakamask. So ngayon wala pa rin daw Pinoy na naiuulat nga na positibo and safe din daw yung magiging biyahe ng Pangulo dito. Inaasahan pala na lumapag si Pangulong Marcos dito mamayang alas 5 ng hapon. Bukod dyan, itanong na rin natin siyempre yung magiging pagdalo ng Pangulo sa IS. So, ang sabi ni Ambassador Macaraig kanina, napaka-importante daw nitong magiging pagbibigay ng keynote address ng Pangulo. Hindi raw basta-basta naiimbita ang isang leader ng bansa, hindi porket leader ka, maiimbita ka to give or deliver na a keynote address. Ang sabi niya, may instance daw yan kung bakit na-invite itong ating head of state. Tinanong din namin siya kung meron ba siyang idea ano yung mga posibleng maging laman nga nung talumpati ng pag-ang sabi ng hapon, ilalaban niya yung or i-highlight niya yung importance ng rules-based international order. Ang sabi ng Ambassador, maging siya wala siyang idea kung saan nga sa sentro yung magiging talumpati ng Pangulo. Basically, parati naman daw na yung tema is of course global and regional security issues. Okay. Ma'am Ami? Julie? Okay. Ronald? Julie, na-monitor mo ba yung press conference ni Presidente sa Brunei? Meron bang interesting tidbits na pwede mo kaming i-update? Lalo na yung mga political na issues na na-raise? Sad to say, hindi pa tayo senda ng material ng Brunei kasi tumakbo agad yung from Brunei pa punta dito. Pero merong ilang na-send na PR and yun nga, yung China's threat daw to detain chairman is maituturing na escalation. So far yung natanggap na release from the palace. Ako sasabihin ko, meron kami report doon about yung, I think it was from the press conference, sabi niya, he was aware daw of the plan to unseat Mig Subiri. Pero hindi daw na alam kung saan nanggaling yung hindi siya yung outside forces nun. Yung hindi yung sinabi ni Mig Subiri na hindi sumunod sa sa utos ng powers that be. Hindi daw siya yun. Ma'am Ami, para mas maging malinaw kung ano yung sinabi ng Pangulo tungkol dyan, habang nandiyan na rin si Julie. Let's play back that actual soundbite from that press con of the President in Brunei earlier today. Actually, it was Senator Cheese. The minute he started thinking about it, he already brought it up and he said, I think I'm going to try to be the SP. What's my situation? What do you think? So, I did not speak to any parties at any point, simply because I was out of town. When I landed back in Manila at about 3 or 4 in the afternoon, saka lang nalaman, tapos na. Nag-change na, nag-step down na si Senator Mix. So that's the extent. That's how I was basically informed at every step of the way. But it moves so quickly as well. I guess if you're Senate President, the only power that be is the President. So I'm not sure what he is referring to. If that is a specific instance or just as a general principle, I don't know. I haven't spoken to him about it.
I'll be asking Ma'am Ami and Ronald kung ano yung implications sa mga na-imply ng Pangulo doon sa kanyang maikling statement na yun. Ano. Pero I just wanna make sure dito kay Julie, for context, usually, mula nung nangyari yung balasahan sa Malacanang, Julie, hindi na pa nagsasalita ang Pangulo. Ito ba yung first time? Pero nagsasalita yung mga tao niya, pero not him talaga directly. Yes, Joby, for the first time, salita siya tungkol sa pagpapalit ng liderato dyan sa Senado. Ilang beses na natin palista or itanong through Viber yung issue na yan, nasa sagot. Before din kasi umalis ang Pangulo, I think for the whole week, siya halos naging ambush interview with us. Yeah. Kung meron man mga local issues, yung nasasagot niya kasi nasa probinsya siya. Okay. So, simulan natin, Ma'am Ami, dito sa katabi ko. Posible pa talaga na talagang ang presidente ay pwedeng walang kaalam-alam doon sa nagaganap o kaya ay hindi nakikialam doon sa nagaganap sa Senado? Parang yung message naman ni Presidente ay hindi siya nakikialam. Pero parang alam naman niya yung nangyayari. No? Alam niya yung nangyayari. No? Ang sinabi lang niya, wala siyang pakialam. At ang sabi kasi ni new Senate President Chis Escudero ay nalaman lang ng Malacanang after the fact. So, medyo may gray area yon dahil alam ng Malacanang pero hindi sila nakialam. Yun yung mensahe ni Presidente. Ikalawa, mukhang lumalalim talaga yung rift dito sa kanyang kaibigan na si former Senate President Mig Zubiri. No? Dahil ang sabi nga ni Senator Mig Zubiri na hindi siya nagpa-follow ng instructions from the powers that be na dinedenay ni President Bongbong Marcos, no? So, baka hindi pa tapos itong ganitong klaseng batuhan ng sisi. Yeah. No, baka magpatuloy pa ito dahil nga nabigyan ng buhay ng statement ni Presidente. Pero Ma'am Ami, yung sinasabi niya na parang he felt alluded to the whatever statement made by former Senate President kasi sinabi niya na sino pa ba naman daw ang powers that be beyond beyond the Senate. Yeah. May alam ka ba, Ami, ibang powers that be? Well, tingnan natin yung reaction ni Mig Zubiri, no? No comment eh. mukhang hindi na, mukhang nasaktan ng hindi naman nasaktan pero mukhang hindi nagustuhan ng yung implication na yun na nga, hindi ba ang unang-unang dininay nila, hindi daw yung PDEA leaks ang dahilan dahil sensitive yung issue yon, sabit si President Marcos at kaya nga daw itutuloy, pwede daw na tapos yung Chacha, hindi rin dahil si Speaker Romualdez naman yon. Hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano dahilan. Bakit tinanggal siya? Yeah, di ba? that's true. Kaya ang reaction ni Senator Migs ay nako, pahinga muna daw siya. Pahinga muna. So nagkaroon ng bagong shelf life itong issue na to. Humaba. Nakala natin tapos na, no? Humaba. Julie, meron bang opportunity kayo namang nagbabantay na sumama to cover that event in Singapore? Meron ba kayong nasabihan na ba kayo na pwede kayong may opportunity rin to have that kind of press con with the President? Sad to say, sa ngayon, wala daw kaming kapihan sa Pangulo. So, haling squeeze kasi yung schedule ng Pangulo pag Biyernes. Iyon yung pag ng bilateral meeting with former Prime Minister Lee Hsien Loong, yung kay Prime Minister Lawrence Wong. Nandoon din yung bilateral meeting with Lithuania. Tapos yung pagsasalita pa sa IISS. And then, diretso pauwi ng Pilipinas. Yeah, madaling araw, 'di ba? Parang aalis diyan before midnight ng Sabado. Kasi gabi na actually mag-start yung yung IISS, yung kanyang pag-deliver ng seat. Julie, may napansin ka bang heightened monitoring diyan sa Changi Airport for flirt? Yung kasi isa pa yan sa mga inaalala natin diyan. Kasi ang balita nagkakaubusan daw ng testing kit sa Singapore. Anong sitwasyon dun sa airport mismo? Actually, surprisingly, medyo maluwag. Kakausi lang yung nakamask. Yung mga staff lang ng pagdating na sa immigration, doon lang ako halos nakakita ng mga nakamask. Although, from time to time, nire-remind pa rin naman na dumistansya, mag-konting distance. Pero hindi sobrang higpit kasi paglabas, halos wala na rin mask. And kanina nga natanong namin Ambassador, ang sabi kasi niya talagang kailangan up-to-date lang yung bakuna mo. Yun lang yung nire-require ngayon, yung requirement ngayon ng local government.
So, wala pang other requirement, wala ding testing, so hindi rin malaman kung, yun na, kung may mga Pinoy ba na nagpo-positibo na or kung marami. Pero ang sabi niya so far, yung death at saka hospitalization rate, hindi naman daw tumaas. Re-remind ko lang ating viewers, Ma'am Ami and Julie, that we'll be having a Yes. segment later about flirt and COVID-19. Ano, dahil isa itong concern na ni Ray sa Geneva, kung saan nagpupulong ang World Health Organization ngayon because of this. Yes. Okay, we'll have that later. Okay. Na very interesting to magiging meeting ni President Bongbong, no, sa bagong presidente ng ng Singapore. No, dahil yung huli niyang kausap ay si Lee Hsien Loong, no, yung anak Lee Hsien Loong. ni Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew. Yeah. So ito ay very interesting dahil nga bago yung liderato ng Bago yung liderato, pero tama ba yung dinig ko kay Julie kanina na based sa conversation with our official na naka-assign dyan sa Singapore, parang hindi masyado yung change, tama ba, because of the Yes. same people na ma-appoint din? Yes, halos wala daw magbabago sa foreign policy ng Singapore at saka wala daw magiging bago sa gabinete. Halos i-retain daw lahat ng mga nasa gabinete. So, asahan daw na yung mga programa at saka yung partnership with different magpapatuloy sa kasi ang Singapore daw matagal nang nailatag at naiplano yung mga plans at mga policies na nais nilang ipasa. So, continuous lang daw yun. Yeah, Sa pagbabago nga ng liderato. But Ronald, you're right. He's a different person anyway. Yeah. Yes. Dahil ito yung Although parang mas modern version lang daw yan kasi yeah. dyan naman sa Singapore, it's a very conservative society. Pati yung politics nila, tuloy-tuloy naman usually yung policy. Yes. Ang tanong ko pala, Julie, would you know kung nasa agenda pag-uusapan yung Sovereign Wealth Fund ng Oo Singapore? nga. Kasi parang hindi umuusad yung maharlika natin sa ngayon. Pinagkopyahan, They di ba? might be, Yung pinagkopyahan. may sarili ang Singapore Oo, eh. yeah. Would you know kung meron yan sa agenda kahit hindi si President Marcos mismo, kahit yung economic team? May mga bilateral na mangyayari sa Yes. Philippines. Pero we don't know, kanina ang nasabi lang, bilateral meeting si Secretary Man, of course, nagkakaroon siya ng bilateral meeting sa other defense officials. Pero business aspect, sa ngayon tinitingnan natin kung sino yung mga, may mga private meetings sa Pangulo bukas. So tinatanong na kung possible ba na nasa business sector yan. Kasi Yes. kung dyan nga possibility na ating maharlika or sovereign ay manatatalakay. So, kinukumpirma pa natin kung sino yung mga buong araw na kamiting ng Pangulo bukas. siguro last note lang no dito sa bago natin iwanan yung usapin ng Singapore. Dahil yung Singapore kasi medyo naiiba sa atin eh. No, dahil yung Singapore is basically an ideological state. Simula na nagsimula yung kanyang bansa Yes. ay may continuity yung gobyerno. Hindi lamang dahil kamag-anak si Lee Hsien Loong ni Lee Kuan Yew, kundi merong continuity in terms of political at saka economic program yung bansa. Hindi katulad sa atin na tuwing election nagbabago yung foreign policy, Binibitiwan. nagbabago yung Binibitiwan. economic policy. Sa kanila may continuity. At pinakamahalaga, mahalaga sa kanila ang meritocracy eh. Halimbawa, yung Yes. yung kanilang kwan ngayon, presidente si Tarman, dating finance minister. No? Iyan ay nasa gobyerno for a long time. Iba't ibang cabinet position. Yung huli niya ay finance minister. At ngayon, siya yung presidente. Prime minister yung imimit ni President Bongbong. Kaya magtataka ka, itong mga cabinet secretaries nila ay umiikot yung posisyon dahil sila ay magagaling. Hindi sila basta-basta natatanggal. At multi-ethnic yung kanilang composition. Merong Malay, merong ethnic Chinese, at merong Indian. ethnic Indian. Okay. No? At lahat yan ay magagaling. Nakadalo ko 8 years ago sa Singapore Forum twice. Nandun yung mga heads of state ng India, ng Sri Lanka, ng Bangladesh, at saka ng Indonesia. At talagang bibilib ka doon sa mga cabinet secretary nila pag nagbigay ng lecture. No? Pwede sila magsalita about philosophy, literature, political economy. Kaya nga nung pagbalik ko sa cabinet meeting kay Pinoy, tinanong ko si Mar Rojas, sabi ko, ang gagaling ng mga cabinet secretary ron. Talagang institutionalize yung meritocracy. Eh.
No? Kaya ibang-iba sila sa atin. Nawala. At sana in the future, magkaroon tayo ng ganong klaseng approximation in a different vein. No? Na meritocracy talaga yung batayan ng pagiging tao sa gobyerno at pagiging head of state. Ikaw lang makakasagot din ng tanong na yan eh. So, posible ba yan sa generation natin na mangyayari yan? Sana abutan ng aking apo. Kaya na. Pero sila, they are investing heavily in education. Yes. Yeah. Napakalaki. Saka, ang government officials niya, they are the highest paid government officials in the world. Pati taxi Yung driver ano sa nila. Singapore, mayayaman eh. Yes. Okay. So we have to say goodbye to our mobile journalist, Julie Weiss, because she'll be covering the arrival of the President and Yes. also she'll be reporting sa mga next natin mga programa. No? Thank you, Julie. Keep us updated. Thank you, Julie. Thank you, Julie. Parang ang ganda kasi nung nilatag mo na parang vision na pwedeng gayahin sa Singapore. Sana nga magawa rito, no? Dahil Pero nakakatuwa mga talaga. Singaporean, sinasabi nila, sila mismo ang nagsasabi, iba naman daw kasi yung ano nila eh. Unang-una yung formation ng bansa nila. Talagang you have to be united behind the common cause. Yeah. Tinapon sila ng Malaysia eh. Yeah. So merong ganung Yeah. tayo hindi tayo nakapag-unite behind the common cause, di ba? Laging meron tayong fifth column dyan eh. Merong makapili, merong Oo, totoo. Hindi mo ma-imagine Ay, sa yan ang Singapore yun problema. Di ba, Ami? Hindi mo ma-imagine na may hindi, mga hindi. makapili, di ba? Hindi mo ma-imagine na may mga fifth column, no? Dahil nga Yeah. ay... Saka iba yung ano nila, iba yung concept nila, alam naman natin yan. Iba yung concept nila ng human rights eh. Yes. Ang laging sinasabi ng mga Singaporean, economic rights come first before the civil liberties. Yeah. So ayan, actually maraming sumusunod dyan sa Asia. I think they are a role model for China, although China will not admit it. Pero yan ang gusto nila, may continuity, merong stability ng society. Pero prosperous. Yun. That's true. Yes. Okay, puntahan Yeah. na natin. Hindi natin, ito yung usual tinatanong ni Patrick kay Ma'am Ami. Hindi natin nagsimula kasi agad tayo. Pero aside from the President's visit doon sa dalawang bansa, anything else, Ma'am Ami, that you're looking into for your papers tomorrow? Yes. Umalis na si Agon. Tapos iniintay natin ang reaction ng DILG dun sa suspension ng mga nasa Bohol. Halos ang dami-daming mayor noon, apart from the governor. Siguro mga 6 na mayor yata yun. Sinong mga papalit? Kasi pati merong vice mayor na nasama among the 68 who were suspended over the Chocolate Hills Yes. controversy. Tapos yung COMELEC, meron din, ibaban daw nila yung AI, although ewan ko kung paano enforce to. Yung paggamit ng AI sa campaign in 2025 sa mga deepfakes, saka pinag-aaralan na rin nila yung pagbaban ng mga substitution for party list nomination. Palagay ko maraming sasang-ayon doon, ano? Yeah. Yes. Dahil binana nila for regular candidates, ayan, maganda yan. Yung, Yan yung mga yung substitution, madaling gawin yun eh. Yung AI, hindi ko pa ma-imagine paano gagawin. yan na Ami. nga eh. Mahirap Lalo kasi... na yung deepfake, ano? Kasi ngayon pa lang alam na natin na we're against it, yung lalo kung magkakasiraan because of AI lang Pero may gumagawa pa din. Yeah. How do we Yes. papaano mo sasawatain yung movement sa internet? Tsaka Diba? AI is much broader than just deepfake eh. Yeah. No, malawak yan eh. Yes. hindi siya Yan na nga. usapin lang ng deepfake or cheap fake, no? Yeah. Ang hirap Kailangan Ma'am tulungan Ami. sila dyan ng DICT. Yes. Sinabi na nga ng DICT, di ba, kulang na kulang sila ng tao. That's true. For That's that true. sort of thing, cyber security. Siguro kailangan mag-beef up tayo ng team ng gobyerno for that. Ang magiging dominant tingin ko sa next election ay TikTok. No, dahil unlike sa US na sinisimulan ng ipagbawal ang TikTok, dito ay walang ganung klaseng move pa. May may calls. Meron, May meron. calls, may calls. Yeah. Pero wala pang movement sa... Meron. At halos lahat gumagamit ng TikTok ngayon. Eh, no? Baka mangyari sa atin Kaya nga katulad mahirap sa paano. Ang Indonesia. hirap i-monitor dyan ng AI. Yeah. That's true. Paano mong iyan yan? Yes. Kaya medyo pahirap ang trabaho ng COMELEC actually. Lumalawak Ang dami lang dapat bantayan. At hindi ganun kagaling yung kanilang IT department. Yes. Yan na nga. They have to level up. Scale up. They have to level up. Yes. Mismo yung sa DICT. campaign finance lang eh.
Yeah. Mismo DICT, kailangan paano mo, mag-scale up. hindi nga nila ma-regulate dan, di ba? Yung campaign finance involving yung social media. Paano mo, kaya ang hirap-hirap ng trabaho nila ngayon. Yeah. Siguro tanungin natin minsan sila, COMELEC chairman, That's true. Paano Pwede na natin, yan? Paano? naman yun, nagpapa-interview naman yun sa atin. So tama, let's Yes. try and get him for some clarifications. At saka DICT, Joby, Ami, no? DICT, Kailangan mag-scale up ang yes. DICT. Isa pang mahina yan eh. So, before... Saka yung controversy kay Alice Go, tuloy pa rin. Yes. And, Gusto siyang patanggal ni Senator Win Gatchalian sa NPC. sa NPC. Yan. Later we'll be talking to, mahirap ka usapin mismo si Mayor Alice pero yung lawyer niya ay nandito Yes. to talk to us, Ma'am Ami. So later yan, Okay, we'll do okay. that. Good. Pero last na lang, tanong ko lang kung merong update sila, Ma'am Ami, sa Philippine Star tukol dun sa pagre-resign ng mga tao sa PDP, no? Na Yes. talagang ngayon We ay reported that pinag-uusapan. about 2 days ago sa Negros Occidental. Hindi ba? Yes. Ang sumunod nga dyan, nauna yung Negros Occidental team na mag-resign from PDP. Tapos, sumunod nga si Gwen Garcia kahapon. And ngayon nga, ayan, nagsusunuran na rin yung iba sa Cebu. Yes. Kasi we have to remember, yung anak ni Gwen Garcia, si Cristina Frasco, is a member of the cabinet. Yeah. Tapos sinabi na nga ni Governor Gwen na nag-aaway, meron nga silang hidwaan ni Mayor Rama na identified siya ngayon with the Duterte camp Yes. and the PDP, the party. So kahapon nga sinasabi namin mukhang PDP babalik sa dating niya na siya yung Volkswagen Party eh. Oo, tama. Alam mo, Ma'am Ami and Ronald, specifically sa'yo, hindi naman na sa atin bago yung mga jump Yes. ship na yan, yung paglipat-lipat ng mga Yes. partido. No? Pero what does this tell you muna? Huwag na kami, ikaw muna. Tukol sa, ang leader nun ay ang dating very powerful, well, baka sinasabi na iba powerful pa hanggang ngayon, na mga Duterte. Yeah. Well, in 4 months time kasi, filing of candidacy na eh. Yeah. No? Kaya yung alignment, Yes. realignment ay ngayon na nagsisimula. At ikalawa, very powerful yung administration during the midterm. Especially sa mga local officials na dependent sila sa mga proyekto, sa mga internal revenue allotment, Yes. etc. Kaya I'm almost sure, karamihan talaga dyan ay hindi pupunta sa bagong oposisyon ng mga Duterte. Pupunta sila sa administration. Pero ang problema rin naman ng administration ay pwede rin magbago yan after ng midterms. Dahil nga wala Yes. naman talagang loyalty sa mga partido ang mga local politicians at even national politicians. Parang nagpapalit lang ng t-shirt yan eh. So parang traditionally, pag midterm, sa nakaupo. Yes. Kapag ka after midterm, syempre, doon na sa Kung sino potential. yung frontliner para sa next presidential election. Okay. That's kind of clear. Anyway, so again, yun nga yung mga teaser ko kanina, no, Ma'am Ami. First, magko-COVID tayo because of what's happening in Geneva and sa region natin, Thailand at saka Singapore, yung mga cases ng flirt. Pero after that, Yes. we'll be talking to the lawyer of Mayor Alice Go. Ha? So yan ang mga teaser namin, but you're still watching Storycon on One News. We just need to take a break and we'll be right back. We've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Jovi Francisco with Ma'am Ami Pamintuan and Tito Ronald Llamas. Okay, let's go to our COVID segment for today. A new sub-variant of COVID-19 is spreading particularly in Singapore and Thailand. While health ministers and scientists are busy managing the situation, they're also preparing for another pandemic. Here's the special report. Health officials and scientists from all over the world are in Geneva for the World Health Organization's yearly assembly. On top of the agenda, to find ways of improving readiness for deadly diseases. But even before the assembly, the aim to finalize a pandemic treaty that has been on the table for more than 2 years was shelved. Though the proposed treaty include learnings from the COVID-19 pandemic and substantial scientific data about viruses, the discussions ran into disagreements over info and technology sharing between countries. This even if the recent pandemic showed us the need for global cooperation because pathogens have no regard for territories and borders. WHO officials now call on member countries to set aside differences for the sake of humanity.
I remain confident that you still will, because where there is a will, there is a way. These concerns were raised during a recent virtual forum dubbed as Fair Treatment, the place for therapeutics in future pandemics. Imagining a situation where we have a new pandemic and we can't make a vaccine, or it takes 10 years to make a vaccine, not 1 year. Aside from info and tech sharing, the panel zeroed in on other learnings from the COVID-19 pandemic, including the need to give therapeutics or meds given post-exposure the same attention given to testing and vaccines when a new outbreak occurs. Dr. Sharon Lewin noted that if the same speed of research and approval was applied to antiviral drugs during the first wave of COVID-19, millions of lives could have been saved. And even before the unfortunate fate of the pandemic accord in Geneva this week, scientists and groups have been racing against time to prepare for the next battle against a virus. Like the privately funded Cumming Global Center for Pandemic Therapeutics that aims to develop technologies to control future pandemics. We should be able to stop infectious outbreaks and prevent them from becoming epidemics and pandemics. Both treatment and vaccines, and of course diagnostics, need to be available where and when infectious outbreaks occur. With a failure to reach an accord against future pandemics, the WHO Assembly can still move to change its international health regulations and basically encourage nations to work together for a healthier and safer planet. Mama Ami, it's kind of unfortunate, nagmi-meeting ang WHO members and ministers doon sa Geneva ngayon. Pero yung accord for the next pandemic ay hindi pa mapirmahan o hindi pa magkasundo ang mga leaders na yan. Alam natin, at ang reason nila, Ma'am Ami and Ronald, ay dahil they don't want to share information at saka yung mga scientific studies nila ng basta-basta. Which is weird because kahit mapirmahan yung accord na yan, halimbawa, we know naman kung ano nangyari doon sa COVID. Tinago ng China. They sat on the information for a long time. That's true. Kaya actually, ang pinakamabilis na nag-respond yung dating nag-suffer dahil nga dyan sa lack of information na yan, which was Taiwan. Nung SARS kasi, they were kept, up to now, they are kept out of the World Health Organization. Wala silang impormasyon. Kaya namatayan sila, kakunti tao nila. That's 27 million people. Maraming namatay sa kanila from SARS. So ngayon, paglabas ng mga balita na yon na sinupress ng China in November-December of 2019, alam ko yan kasi may mga kamag-anak ako na nasa Taiwan noon . They were telling me, January pa lang, nagkalat na ng mask ang Taiwan, free. Meron silang mga masking stations, meron silang isolation. Kapag ikaw nag-in-isolate ka sa bahay mo dahil may sakit ka, may monitoring sila. Kapag ikaw nakita nila na lumabas, may monitoring sila through cellphone na ganun ka-sophisticated ang monitoring nila and tracking. Pag ikaw nakita na lumabas, nag-violate ng isolation, ang laki-laki ng fine, so big. Kaya ganyan. Pero sumunod tayo kasi alam naman natin kasi kung sino yung nag-idolize noon sa China . Yan nga yung problema, Ami, Joby. Dahil sa kabila ng napakaraming ebidensya, ay kahit ang World Health Organization ay wala pa rin definitive analysis kung paano nagsimula ang COVID. Kaya ang hirap pigilan yung susunod kung walang ganong klaseng assessment, di ba? Dahil mahalaga yun para ma-prevent yung susunod na pandemic. Because kailangan malinaw. Paano ba nagsimula itong pandemic na ito na very earth-shaking, di ba? It's a given that something bad will eventually happen again, di ba? So dapat yung learnings natin from COVID-19 about 3 years ago, parang dapat we know how to handle this na sa mga pero kung walang pagkakaisa, I think across borders and territories, Mami ka, ang labo nun, di ba? Parang papaano? Parang taguan tayo ng impormasyon. Parang ganun ang nangyayari. Kaya nga niyayaw na bakit daw pinapangalan sa Wuhan yung virus? Why do you call it a Wuhan virus? Doon ang galing Paano? Bakit yung Ebola? At kung titignan natin, yung ilang mga presidente na magkakatulad ng
ng aura, katulad ni President Trump, si President Bolsonaro ng Brazil, si President Duterte, etc. Lahat sila pare-pareho na minaliit nila yung pandemic at the start. Di ba? Pare-pareho sila Pero ng at least si narrative. Trump, afterwards, si Trump, he poured a lot of resources para madaliin yung pag-develop ng vaccine. Yeah. So, After. After. Nung nakita niya. Although may napakarami namatay sa US, of course. as a last point, another good mga ideas coming from that forum at saka yung nangyayari sa Geneva ngayon. Yan, nakalagay na naman sa private sector at saka sa mga private groups yung paghahanap ng mga kasagutan. Imbis na parang global na dapat yung response natin dito. No? Yes. Katulad ng mga scientists, hindi sila tumitigil kahit na may mga politika na ganyan. Isipin nyo, nalaman na nila from the past COVID experience natin na kung sabay-sabay na pinag-aaralan yung therapeutics, yung testing, at saka yung vaccine, a lot of lives ang dapat ang na-save from that experience natin na bad. So parang dapat hindi na maulit pagka nagkaroon ulit ng bagong virus na lalabanan tayo, na parang dapat alam na natin ang gagawin, lalo na sa gamot. Well, let's hope na yung government natin narinig yan. Kasi remember, nag-eksperimento tayo ng antiviral based sa halimbawa virgin coconut oil. Hanggang ngayon, Yeah. I'm not sure kung tapos na yung experimentation na yun. And remember Nagpalit si ng Father, Nagpalit na kasi ng mga opisyal di ba? Dati may Yun makausap na kayo sa nga. chiefs Yeah. Oh. Saka si Father Nick Austriaco, remember, we talked to him a lot noon. And he was actually complaining na balik scientist na siya. He wasn't getting enough support for his research I think we have on a his contingent. yeast-based vaccine. We have a contingent Diba? galing sa atin na umattend ng WHO Assembly in Geneva. Nandun yata si Secretary Herbosa. Based on Sige. mga tweets niya or mga posts niya sa kanyang social media. So I hope yung mga narinig niya doon ay maitawid dito. Lalo na, marami tayong mga quack doctor sa social media na kung ano-ano yung mga sinasabi na gamot Oo daw nga sa eh. COVID. Well, ang statement ngayon ng DOH tungkol dyan sa flirt variants, mababa pa rin naman daw yung COVID cases natin dito, not a cause for concern. Yes, Sa ngayon yan, today. Yes. So, araw-araw nagmo-monitor na naman tayo. Nag-monitor tayo. Tsaka alam nyo na po, viewers ang inyong gagawin. Kung hindi kayo comfortable, alam nyo na you can mask up o kaya ay iwas sa crowd. So you know what to do. Isolation. Isolation. And kung meron pang iba mga updates, we'll give you that sa mga iba naming programs today hanggang sa mga susunod na pagkakataon. Pero at this point, Ma'am Ami and Ronald, let's bring in Attorney Stephen David. He's the lawyer for Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. So thank you for joining the StoryCon, Attorney David. Thank you. Good afternoon, Ami. Good afternoon, attorney. Good Good afternoon, attorney. So ang Good natin, afternoon, Sir Ronald. good afternoon. So before magtanong yung dalawang kasama ko, attorney, tanungin ko lang kung kamusta ang inyong munang kliyente at ang kanyang mga paghahanda sa mga susunod na mga hearing. Well, siyempre kung kukumustahin, siyempre hindi okay sa dami ng mga problema na maharap sa kanya ngayon, tsaka ang dami ng mga banat sa kanya sa social media. Pero hopefully nakakaya naman niya. She's the most memeable person yata ngayon, no? Ang dami niyang memes, Yun. May mga TikTok pa. Yung masakit doon, na-judge na siya ng ating mga kababayan nang wala pa nga siyang formal investigation. Diba? Medyo judgmental kasi yung mga kababayan natin. Nakikita ka agad, yun na, naniwala na agad. Ganun Ma'am Ami. Attorney, you're his lawyer for what? I mean, is she thinking of legal action against certain personalities? Well, ang legal kasi, naantay natin kung magpa-file sila ng mga actions ng government. Yes, didepensa tayo. Yun na lang naman magagawa natin, dumipensa sa mga isasampa sa kanya mga kaso. Okay. So for defensive lang yan para sa kanya. Hindi siya nagbabalak na siya yung magdidemanda. Na kasi merong mga nagsasabi na dapat parang ino-oppress na siya ngayon Ganun ba nararamdaman niya? Is she even considering it na magdemanda rin? Well, as a law firm,
we are already considering that. Pero very ano lang eh, yung grabe lang, kagaya may kapatid daw siya, kung sino man yun, na nagsasalita, at yung teacher daw niya, that's foul na, di ba? You assume a personality, you assume somebody to be you, na hindi naman ikaw, di ba? Para lang ma-defame mo yung tao. I think that's too much. Siguro yung So mga accurate, attorney, na sabihin na she is considering legal action against certain persons. yung mga ganong mga klaseng atake, below the belt na yun. Isipin mo, sasabihin mo, tatay, anak mo, kapatid mo to, etc. Hindi naman totoo yun maganda, total, meron naman Senate investigation. Ipatawag yan para ma-DNA. At kung nagsisinungaling, yun ang contempt natin. Di ba? Kiniklaim nila, kapatid sila, di patawag sila. Yun ang dapat istigahan, di ba? Kasi, when you malign the reputation of someone, kahit na naakusahan yan, hindi naman siguro fair yun dahil di pa naman siya naharap sa husgado para mapatunayan yung kanyang kamalian, di ba? Attorney, hindi ko nasubaybayan yung mahabang iba't ibang kabanata sa That was 8 hearings with 2 Alice Gopher for sa Senado, attendance. Pero may ilan akong napanood at napanood ko rin yung interview niya kay Karen Davila. Yung isang malinaw doon, isang konkreto na nanggaling mismo kay Mayor Alice Guo ay siya ay anak ng isang kasambahay. No? Yun yung isang nanggaling mismo sa kanya. Pero nanggaling din sa inyo na yung kanyang birth certificate ay iba yung nakasulat. Ang nakasulat doon ay kasal yung kanyang parents at may dalawa siyang kapatid. Hindi ba magkakaroon yan ng legal problems? Hindi ba yan falsification ng mga documents? Kasi ang alam niya, anak siya ng katulong ng kanyang ama, di ba? Pero yung birth certificate, ang question, sino ba ang nag-submit doon? Hindi naman siya nag-submit doon. Wala siyang participation doon sa birth certificate. So, paano siya magkakaroon ng criminal liability doon? In fact, ang dami natin Pilipino na kababayan na walang birth certificate. Ako nga nung kumuha ako ng abogasyan, wala pala akong birth certificate. At saka lang ako kumuha dahil kailangan sa pag-enroll ng law. That I was already past 20 at that time. So, ibig sabihin, hindi ako Pilipino because wala akong birth certificate. Hindi naman kasi basis yun para sabihin mo hindi ka Pilipino. Ngayon, kung mayroong problema, irregularity yung kanyang birth certificate, hanapin natin sino may cause noon. Definitely hindi siya yun dahil hindi naman siya informant doon. So attorney, accurate din sabihin that she will be seeking re-election in 2025 kasi sinasabi baka siya ma-disqualified because of all these questions about her citizenship. And dyan na nga, nililink siya dyan sa mga pogo. Pero tuloy pa rin yung balak na hindi siya babaka. Nasa COMELEC yan. COMELEC yan. Pero definitely she will be running for a re-election. And nakita ko naman sa Bamban kung marami rin naman siya sumusuporta talaga sa kanya doon. Marami kasi nagbago sa Bamban mula na maupo siya rin. Let's face it, kung manalo siya, talaga mahal siya ng mga kababayan natin despite all these irregularities na in-claim ng ating Senate investigation. Ang tao pa, ang final judgment, ang final judge kung sino talaga yung nagmamalasakit sa kanila. Malalaman natin yan, kung tumakbo siya, manalo siya, vindicated yung bayan. Diba? Mahirap naman isa-press mo yung tao, hindi mo patakbuhin, pala gusto ng tao. How can you prove na talagang siya? Unless, talagang political maneuvering lang to, na ayaw talaga siya patakbuhin. Kung ako para takbuhin ko yan, para malaman mo kung talagang mahal siya ng tao, talaga bang kinikilala siya ng kanyang mga kababayan. Di ba yun ang absolute ultimate test kung gusto siya ng tao? Attorney, ano bang present status niya ngayon? Meron bang moves yung DILG to suspend her? Anong kanya ngayon? Anong legal status niya ngayon? Dahil maraming lumalabas na mga balita. Ano ba yung tumitinig? May mga ugong-ugong. Wala pa naman kami officially natatanggap ng mga
formal complaints or formal documents. So as a lawyer, I cannot comment on the matter. No? Yeah. Oo. Attorney David, Pero attorney, Go ahead. tuloy-tuloy Yes, ma'am. naman yung kanyang she will cooperate with the Senate kasi mag-executive session I think next week at ang magiging topic daw ay money laundering eh. They are investigating possible links niya with money laundering sa China. Maganda nga yung executive session para secret, para private. Hindi. Kasi ang problema kasi yung open public hearing, pinipick up lang naman ng mga social media. At the end, masyadong bibili pa yung pangalan ng tao. Sa totoo lang, wala pa namang accusation sa kanya in the court of law. It's resource person lang siya. Di ba? So, pero yung tao, ginajudge na siya. Parang hindi naman fair yun. Kasi lahat naman tayo naman natin mangyari sa atin yung gano'n. Di ba? Attorney David, kanina you told Ma'am Ami na yung yung role ninyo ay parang protective just in case lang na nasampahan nga ng kaso o may mga maging reklamo Yes, for your Yes, sir. client pero kasi malaking issue doon sa at least 2 televised na hearing na yun na nandoon ng inyong kliyente na parang nasabi na nga ni ni Senator Loren Legar na parang robot. Who's advising her ba ano sa mga legal na pwede niyang sabihin pag nakaupo sa doon bilang testigo o kaya ay Or hindi sinasabi. or ano hindi sinasabi? Ang sinasabi nila parang robot sumagot kasi yung tanong naman paulit-ulit. 4 na oras, 5 oras na 2 session. Yung mga tanong, gano'n din naman eh. Siyempre, yung sagot mo, gano'n din. Magiging paulit-ulit kasi yung mga nagtatanong, hindi naman sila sabay-sabay na nakaupo. Darating yung isa, aalis, itanong na to. Darating yung isa, itanong na to. Paulit-ulit yung mga inquiries eh. So, ang sagot, paulit-ulit din. Hindi naman pwedeng sinagot mo doon sa isa, iba. Sinagot mo kay Senator, iba. Hindi pwede yun. Kaya ganun talaga yung outcome ng kanyang sagot. Hindi pwede magbago kasi yung tanong pareho. Describe your childhood. Ano naman, kung ako naman yan, describe ko, kung naalala ko na nasa farm ako, hindi ako nag-aaral. Sabi ko, nag-aalaga ako ng baboy. Gano'n naman. Nag-aalaga ako ng baboy. Papaanak ako ng baboy. Yun nga. Yun talaga yung naalala niya. Magagawa natin doon. Pag binago niya yung sagot niya, nagsisinungaling na siya. There's a plan to call the father of Mayor Alice Go, Attorney David. Magiging kasama ba sa coverage yun ng protective or ibang lawyering up ang mangyayari doon? Alam mo, ako sa totoo lang, mas gusto ko patawag nila lahat yan. Para maliwanagan. Mas gusto ko nga patawag nila yung nanay niya. Kung yung nanay niya, ito narinig na Pilipinas, kung mahal mo yung anak mo, lumabas ka. Kasi ginaganyan yung anak mo, ikaw lang makakapagsabi na anak mo yan. Tsaka kung wala na siya, naniniwala naman ako sa siyensya na pwede namang ma-DNA yung kung saan man yung remains niya at malalaman natin na para alam mo ako, I always go for the truth eh. Hindi yung kung ano yung popular o kung ano yung gusto marinig ng tao. Ang gusto ko, totoo. Attorney, si Senator Sherwin Gatchalian, gustong ipatanggal si Mayor sa Nationalist People's Coalition. Nabalitaan na ba niya yon? And anong magiging move niya kung sakasakaling matuloy yon? Actually, hindi ko alam yan. Pero independent naman siya ever since. Kung tatanggalin siya, ano yan ng leadership, wala rin siya magagawa dyan. Pero kong alam yan. Okay. Anything else? Okay, we would like to thank Attorney Stephen David for the lawyer of Bamban Tarlac Mayor Alice Go for joining our program this afternoon. Thank you, Attorney. Salamat, Ma'am. Thank you, Attorney. Thank you. Kuya Juby, salamat. Thank you. Okay. Before we end, ako, Ma'am Ami, konting reaction lang for me kasi nasabi na ng lawyer para ngayon tuloy meron na tayong search for the real mother. Talagang going into teleserye territory itong usapin na to. Parang iba't ibang anggulo nga ito eh. Merong usapin ng Pogo, may usapin ng SALN, may usapin ng citizenship, may maraming, at saka merong farm at saka may mga usapin alaga. ng money laundering daw, etc. So, medyo dumadami yung issues na involved dito eh.
Maganda nga yung ipatawag yung mother, ano? Yeah. Kung ipapatawag yung father, dapat ipatawag din Si yung mother. mother. Siyempre. Oo. O kaya yung panawagan niya na lumabas na si mother. Yeah, lumabas si mother. Di ba? And wala na yatang mas magiging cinematic pa na for the first time magkikita ang Sa Senado. Yes. ang mother at saka yung long lost mother and O kaya sa TV. the daughter. For TV Kahit saan purposes. lumabas si mother. Diba? Sigurado, Ami, magkakaroon ng pelikula yan. Kahit saan lumabas si mother, basta lumabas si mother. Di ba? Yeah, okay. Oh. So we'll wait for that. Pang Netflix yan, Joby. I just want to take, ino-note ko lang, Ma'am Ami and Ronald, na marami umaangal sa social media na executive session ng next na hearing. So hindi mapapakinggan natin. Oo, kasi syempre, Money laundering kasi. Yeah, money laundering. Pero syempre, yung mga reporters Baka may naman. mga bangko-bangko eh. Yeah. So, tingnan natin kung saan pa. Ikawalo na yung hearing, dalawa doon yung kasama si Alice Go. Tingnan natin yung extension pa nito. Talaga bang hanggang sa paghahanap ng mother ay kasama na to? So we'll see. Pero Only in the Philippines. pero sa ngayon, let's thank Ma'am Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Tito Ronald Llamas, Storycon's resident political pundit, for joining us ngayon dito sa Storycon. And viewers, join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storycon. I'm Joby Francisco. We are One News, all sides, all the time.